Good news naman para sa mga mamimili, patuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas simula nang ipatupad ang MSRP. Samantala, tumaas din ang lokal na produksyon ng gatas ayon sa National Dairy Authority. Bumaba din ang presyo ng asukal ngayong taon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Vel Custodio ng PTV Manila. Halos 20 piso na ang ibinaba ng presyo ng bigas simula na ipatupad ang maximum suggested retail price ayon sa Malacanang. 45 pesos na lang ang MSRP sa 5% broken imported rice mula sa 58 pesos sa unang implementasyon ng MSRP noong Enero. Isa sa naging malaking dahilan ng pagbaba ng presyo ay ang patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa global market. Ayon naman sa Philippine Statistics Authority, malaking tulong ang bumaba ang presyo ng bigas sa pagpapabagal ng inflation sa 2.1% mula sa dating 2.9% noong Enero. Naipatupad ang MSRP matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbawas sa rice tariffs sa 15% mula 35% noong Hulyo 2024. Samantala, tumaas din ang local production ng gatas batay sa report ng National Dairy Authority. Nagsasagawa ang NDA ng bidding para sa supply at delivery ng 400 imported pregnant dairy heifers para pataasin ang milk production at paramihin ang milking cows sa bansa. Sa panayam sa PTV, sinabi ng NDA na ipamamahagi ang mga naturang baka sa accredited coconut farmers ng Philippine Coconut Authority. Meron kasi tayong programa na yung ating mga coconut farmers, while waiting dun sa pag-ani nila ng mga pananim nila, no? Yung lupa na ginagamit nila sa coco farming nila, ginagamit na rin nating pang dairy farming. So yung 450 na yan, intended talaga yan para sa mga coco farmers. Sinisiguro naman ng NDA na makakasurvive ang mga ini-import na klase ng baka sa klima ng bansa. Sumasailalim naman sa training at capacity building ang mga magsasaka para sa tamang pag-aalaga at pagpapakain dito. Halos tapos na rin ang pagpapatayo sa 4 na stock farms sa Nueva Ecija, Bohol, Agusan del Sur at Cotabato. Isa ito sa pinakamalaking proyekto ng NDA ngayong taon. Sa stock farms muna ilalagay ang mga imported cows para i-stock at alagaan bago ibahagi sa mga magsasaka. I-stock namin yan sa stock farms, doon muna sila. Hanggang sa mga anak sila doon, maklimatay sila. Pag sanay na sila sa atin, yung island born nila, madali nang alagaan yan. Yan ang kukunin namin sa stock farm, sa multiplier farm, para ipamahagi na sa kanila. Isa ito sa mga hakbang para paramihin ang populasyon ng local milking cows at dairy products sa bansa. 1% lang kasi ang local produced ng gatas noong 2023 at tumaas naman ng 1.66% noong 2024. Patuloy din ang public-private partnership para palakasin ang demand at supply ng local dairy industry at resolbahin ang malnutrisyon. Isa pang good news dahil bumababa na rin ang presyo ng asukal sa merkado ayon sa Sugar Regulatory Administration. Mula 82 pesos kada kilo noong March 2024, 73 pesos na lang ang kilo ng raw na asukal ngayong taon sa parehong panahon. Ibig sabihin, bumaba ng 11% ang presyo ng raw sugar, habang 12% naman ang ibinaba ng presyo ng wash sugar at 1% ang ibinaba sa refined sugar. Patunay ito na nagiging epektibo ang pagsisikap ng administrasyon para sa food security. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa.